May isang baryo sa kabundukan, liblib at hindi tinatahak ng karamihan. Ang araw ay bihira at ang gabi ay tila nagtataglay ng sariling buhay, sumasayaw sa dilim, nagbubulong sa mga puno at bubong ng kubo. Sa baryong iyon, naninirahan ng isang pamilya, simple, mababaw ang pamumuhay, ngunit punong-puno ng pag-asa. Ngunit ang pag-asa nila ay dahan-dahang lulubog sa anino ng isang hindi pangkaraniwang gabi. Isang araw, dumating sa kanila ang isang matandang albularyo. Payat, may kulubot na mukha, at mga mata na tila nakikita ang lahat ng lihim ng gabi. Humingi siya ng kanlungan, isang silong, at tiniyak na babayaran niya ito sa pamamagitan ng kabutihan at kaalaman. "Bigyan niyo ako ng silong," wika niya. "Huwag ninyo akong tanungin. Huwag niyong hayaang tumagos ang sikat ng araw sa silid ko." Ang pamilya, puno ng awa, pumayag. Hindi nila alam ang tunay na anyo ng kanilang tutulungan. Pause. Low wind intensifies. Distant whispering leaves. Sa unang gabi, tahimik. Ngunit sa sumunod na gabi, may yabag sa kisame. Mga bulong na dumadaloy sa dingding, parang hangin, ngunit may layon. Pinagtakpan ng pamilya ang mga bata. Ang magulang, natatakot ngunit nagpakunwari. Ang mga bata ay natutulog ng mahimbing, sabi ng albularyo. "Huwag niyong masilip, ngunit ang mga mata niya, walang liwanag." Slight pause, background heartbeat subtly increases. Dumating ang ikatlong gabi, nawalan ng hangin ang kubo, lahat ng tunog naglaho, ang buwan natabunan ng ulap. At doon, isang anino ang lumabas sa pinto, mahaba, payat, at ang mga mata, walang kaluluwa. Ang pamilya natakot, hindi makagalaw, hindi na tao ang tinulungan nila. Pause, low whisper echo. Ang albularyong iyon ay isang nilalang ng gabi, nagbalat kayo, ang tunay na pangangailangan niya ay takot, dilim, at katahimikan ng baryo. Sa mga susunod na gabi, unti-unting naglaho ang katahimikan. May mga yabag sa bubong, mga bulong sa hangin, at mga anino na gumagalaw sa dilim ng mga kubo. Ang mga bata, natutulog ngunit panaginip ay napalitan ng bangungot. Ang mga magulang, panaginip ng nakaraan, ngayon ay napalitan ng takot. Background, faint howl of an animal, whispering trees. Isang gabi, isa sa mga bata ang hindi nakatulog. Nakita niya ang anino sa kisame, mahabang braso, mahabang daliri, tila humahawak sa hangin. Subalit kapag tumingin ang magulang, wala roon. Ngunit sa gabing iyon, may nangyari. May tunog sa labas ng kubo, malakas at malapit. May tinig ng boses, mabagal, mabigat, tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Hindi pala tao. Pause, silence, only wind. Ang pamilya, natakot, ngunit hindi makalipad. Ang kanilang silong, naging kulungan, kulungan ng dilim. Ang albularyo, naglakbay sa gabi, nag-iiwan ng bakas ng malamig na hangin at pangamba. Hanggang ngayon, sabi ng mga matatanda, kapag may humihingi ng silong, huwag mo silang tanungin. Bigyan ng silong at lumayo bago magbukang liwayway. Sapagkat sa bawat gabing dumaraan, ang anino ay nagigising, naglalakad sa bubong, sa kisame, sa bawat silid, at sa bawat titig mo sa dilim, maaring ikaw ang susunod na makita niya, whisper echo. Huwag mong sukatin ang dilim sa anyo ng tao, dahil ang gabing ito ay buhay na nilalang. Fade out, low wind, distant howl, subtle echo of